So welcome back again guys, this is our chapter 5 of our video tutorial. So if you're wondering bakit pinuputol-putol ko, kasi napaka-boring po pag naging 1 hour yung video tutorial natin. Wala pong may manunood ng ganong katagal. Okay, kaya ginawa ko siyang chapter per chapter. So para mas madali kung ano pong chapter na miss out nyo, pwede nyo po ma-resume lang otherwise. Okay? So in this chapter 5, so tuturuan ko naman kayo kung paano po mag-withdraw ng personal commission nyo. Saan po yan papasok? Okay, on your account guys, there's a commission tab like this. Okay, pag in commission tab, nakalagay dito kung ano po yung pumasok sa inyo, what time. So like for example, March 1, meron na nagbayad, nakuha na po ni customer nyo. So may pumasok sa inyo na 773 pesos and 10 cents. So you have to convert it into cash points. Once you have clicked, mawawala po siya at saka papasok po siya sa personal cash points nyo dito. So kanina is 8,000, ngayon is 8,859 pesos. So yan na po yung outstanding balance nyo. So paano nyo pa withdraw guys? So you have to click your profile on the upper right. Okay. Ayun, kita niyo po yung mga transactions sa ilalim. So you can check it kung kanino po yung pumasok. Like andito, yung pumasok po. Kita nyo. Okay. And for the cash points, andito po yung encashment. So sa lower center, so makikita niyo po nakalagay na encash. So nakalagay dyan yung balance na pwede niyo po ma-encash. So click encash. And take note, encashment should not be more than 8,359 pesos and 0.65 cents. So, guys, meron po siyang, para hindi ma-deactivate yung account nyo, dapat meron pong 500 na balance sa inyong account. You can use that 500 to drop shipping kasi tag 200 lang naman kasi yung Kasi pag nag-zero ito, automatically ma-deactivate yung account nyo. Sayang naman po guys pag na-deactivate po siya. Kasi ito po yung safety net ng system natin na hindi po makamada. Okay? So, yung total cash points nyo is 8,859. So, ang available nyo po ma-withdraw is 8,359 pesos and 65 cents. So, you can put the amount in this tab. Okay, ilagay nyo po dyan yung 8,000, sample 8,359. So, you have to choose the option. So, meron po yung bank. So, available on the spot transfer natin, yung safe transfer natin is BPI to BPI or BPI to BDO. So, guys, sa transfer, sa bank to bank, pag BPI to BPI is only 10 pesos. Ganun po kamura guys. Unlike sa ibang networking company, yung pag-process pa lang po ng payout nyo, may dinideduct na ng kahit ano-ano, mga IT fees, and kahit anong fees dyan. So, malaki yung dinideduct. Minsan, 100, 300 Processing fee pa lang yan. Sa atin guys, transparent tayo. So, yung bank-to-bank transfer is only just 10 pesos. It's charged automatically yan sa i-withdraw nyo. Okay? Wala kayong babayaran dyan guys. Sariling pera nyo po ito napapasok. Pag cross-banking naman, like for example, BDO at ibang bank, that's 50 pesos. Okay? Dyan, mura lang. Di ba? Unlike nyo sa iba, ang sobrang mahal naman. Pag wala po kayong bangko, kasi sa bank, kailangan nyo po ng account name, sa account number. Lagay nyo po dito and pag wala kayong bank, you can choose naman yung bayad center. Ito. Palawan, Emilio, or Cebuana, you can choose that one. Okay? Full name and saka yung contact number. So, sa bayad center, guys, up to 20,000 lang po yung pwede mapapadala namin. So, more than 20,000, kasi hindi na po safe transfer pag mahal na po yan. So, kailangan nyo po talaga guys mag-procure po ng bank account nyo, or we can send it personally through your mail o via cheque. Cheque na lang.
Okay, papamail namin yan, LVC, check yung mga matatanggap nyo para safety. Okay, safety measures po tayo. Kasi minsan, sa mga bayad centers, pag sobrang malaki, hindi sila magre-release, i-hold nila yung pera mo. Okay, maging hassle din po sa part namin kasi kailangan nyo po yung kinikita nyo eh. So, ibibigay namin yan sa inyo ng buong buo. Okay, so kung tayo dito, sincere business tayo. Wala tayo dito hype, wala tayo dito ganung kalokohan. So, yung sa atin lang talaga is makatulong lang sa mga kapwa natin na meron po GERD, na i-share nila yung opportunity natin para naman po makatulong sila at the same time is kikita sila. And don't forget guys, you have to upload a valid ID. Okay, so like for example, mag-choose po kayo dyan kung anong valid ID nyo. Sample lang. At saka save changes and you have to submit it. So save changes na lang. Automatically mag-submit niyan and wait nyo po yung withdrawal nyo pag na-approve na siya. So pag na-approve, example, ito, kung ano po yung na-choose nyo po ng mode, is either bank to bank or bayad center. So nakalagay dito ang approve. Papasok na po yan. Magte-text sa inyo pag nasa bayad center. Pag sa bank naman, personally, I will send you the receipt. Okay. So, yan po guys. Pag denied, may mga reason po yan. Pag denied is either invalid po yung ID nyo or hindi po ikaw yung nag-withdraw sa account. Okay. Para for safety na rin. Okay guys, that will be your encashment chapter. So, yung pinaka-last chapter natin guys, I will give you an overview sa genealogy and sa franchise. Okay, baka interesado kayo kung sobrang sipag nyo in the near future, mag-apply po kayo ng franchise account. So, available na ngayon.